Ayan mga babayan at wala na dito yung poste na lagpas na yung tubig nalagpasan ng tubig yung mga poste mga bayan dito. At dito na naman tayo sa may Quezon Bridge mga bayan, sa may Quezon Bridge. Ayan, at dito sa Luton area mga bayan, kung inyo nakikita ay ayan mga bayan, talagang inaano na nila dito, siniseryoso na po nila dito ang paggawa ng esplanade mga bayan. Ayan, at kung inyo nakikita ay tagos na talaga yung dyan yung esplanade. Dyan tatagos mga bayan. At dito ngayon ang crane. Ayan At yung mga bahay-bahay dyan mga bayan ay mawawala po yan. Tatanggalin po yan. Ayan talagang may may formas na dyan mga bayan, pero hindi pa po nila nabuhusan. At yun lang natin kung kailan buhusan yan mga bayan. Antabayanan na lang po natin. Ayan. At dito naman tayo sa kabila, sa may Aroseros mga bayan. Yan, itong Quezon Bridge, ang papunta doon ay Quiapo. Tapos yung nakaharap sa atin ng masasakyan ay papunta ng Luton, dito sa may City Hall. Ayan silipin natin dito ang Aroseros mga bayan. Yan, at tayo dito, silip tayo dito. Ayan mga bayan, at dito bumungad sa ating harapan ang steel deck na talagang tapos na nila nalalagyan ng mga bakal mga bayan pero konting ayos pa yan mga bayan, para sa ganon ay mabuhusan. Talagang napakalawak na ng esplanade mga bayan. At nandoon ay talagang tinanggal po yung yung mga tiles doon mga bayan. Yan yung parang mga linagay doon na mga tiles ay pinagtatanggal Tapos yung yung lampos mga bayan, nandyan nandyan ang mga lampos, at papalitan yung mga lampos na nandito sa at para magiging uniform ang lampos mula ng Intramuros hanggang dito, hanggang siguro papunta ng Laguna de Bay ay kailangan pare-pareho ang mga lamppost. Ayan. Na sila dito mga bayan, yung mga bakal ang laki. Tapos ito buhusan din ito mga bayan, at malapit na rin po mabuhusan ito. Siguro pag nagbuhos dito mga bayan ay isabay na po dito sa may sa may linagyan na steel deck, ay sabay na po ito. Kaya pagka magbuhos sila dito sa steel deck na yan, ay malamang isasama na nila to. At pag-update natin dito mga bayan, may buhos na ang steel deck, may buhos na rin po itong dito na pundasyon ng tulay. Grabe mga bayan ang ang haba ng ng bakal at ang kakapal
Linagyan nila ng tali ang mga bayan, no? Mukhang hihilahin ata papunta doon, no? Oo. Mukha atang hindi natin masabi ng mga bayan, ano? Parang ano nila, hilain nila papunta doon sa ano, sa ilalim, tapos doon na nila i-welding. Tapos pag nabuo na mga bayan, sa kanila ilapag dito sa may ano na to, sa may itong pundasyon na to. Pag nailapag, at lalagyan din po ito ng bakal na yung parang steel cap o ano, pile cap mga bayan dito. Siguro malapat, siguro na pile cap ang ilalagay. Tapos doon na rin nila ipatong itong makakapal na bakal na ito. Kapag na welding na pagdugtong-dugtong na. Grabe. Kaya wala na po talaga siguradong poste na mailalagay dyan sa ilalim. At yan na po ang pinaka ano nila. Tapos ito na ang pinaka pundasyon. Kaya kinapala nila po ito. At pinatibay nila ng mga bayan. Ayan, at ano nang ano doon, no? Pantay na sila doon sa may viewing deck na ano nandun. Kaya pala linagyan nila ng pilote dito sa gilid kasi parang patulis yung ano yung viewing deck, patulis yung parang diagonal. Parang hindi natin maano dahil parang may kanto-kanto mga babayan At yan talaga ay hindi talaga esplanade yan. Yan ay talagang viewing deck lang talaga. Para sa pag kami na mamasyal ay pwede silang mag view kumbaga matitingin sa Ilog Pasig. Kaya lang hindi na-click mga babayan kasi walang namamasyal, tapos at pangalawa walang may dito may nag-vlog, kaya hindi na-click yung Arroceros sa Forest Park mga bayan. Pero kung hindi nila pag nagbawalan na may mag-live at may mag-vlog dito, malamang mga bayan ito ay dinadagsan na ito ng tao noon pa. Kaya lang wala inano nila sa sa pinagdadamot nila sa mga vlogger. Pati yung Intramuros ngayon mga babayan ay pinagbabawal na nilang mag-vlog at kailangan daw ng permit, at ang permit ay 18,000 ang permit mga bayan. Kaya hindi naman po sa kasi ang vlogging daw ay kumikita, kaya dapat ay may permit. Ayan, sa ngayon ay hindi na rin ako doon, magla-live doon, at wala na. Dito na ako magla-live o mag-vlog sa may itong Arroceros na ito, at maging dito sa may Loton area kasi hindi na covered ng Intramuros itong Arroceros mga bayan. Pati dito sa may Loton area hindi na nila covered, maging hanggang doon sa may Ayala na yan. Ayun dito sa kabila, tapos maging doon sa may Binondo na side. Halimbawa malagyan ng esplanade doon sa may kabilang Binondo, doon sa may Binondo side ay hindi na covered po ng Intramuros po doon. Kaya pwede na rin doon mag-live, pwede na rin doon mag-update doon o mag-vlog. Kaya yun na lang yung Intramuros, hindi ko natin yun i-vlog pagkasakali. Pero pagka binigyan ako ng passes na or ng Intramuros, i-vlog ko pa rin kasi proyekto pa rin yan ng ating First Lady o ng ating
pamalaan o ng ating gobyerno ay talagang kailangan natin ipapakita sa taong bayan at sa buong mundo na ito na po ang Pilipinas. Ito na po ang bagong Pilipinas ng ating Pangulo, ng ating bansa, ng ating buong sambayan ng Pilipinas. Pinagbago na po o binago na po ng ating Pangulo. Kaya ang tawag sa Pilipinas ay bagong Pilipinas. Kaya suportahan po natin ang ating Pangulo. Dapat tayo ay maging bukas sa pagsuporta sa ating adhikain ng ating Pangulo na pagandahin ang ating sambayan ng Pilipinas. At hindi tayo binta sa China at hindi tayo pabayaan na agawin o sakupin tayo ng China. Kaya ipaglaban natin ang sariling atin ang West Philippine Sea. Talagang yan po ang isa sa mga pinapangako ng ating Pangulo na habang siya ang nakaupo sa Pilipinas o siya ang nakaupo bilang presidente, kahit ni square inch ng pag-aari ng Pilipinas ay wala pong mawawala sa kanyang panunungkulan o kanyang pamumuno, kahit square inch lang po, no? Kaya pinanindigan po ng ating Pangulo ang yung West Philippine Sea na talagang atin, at yung ating sovereign yan ay dapat ay sa atin. Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay ang kay Pedro. Yan. Hindi katulad sa mga Duterte mga bayan, pabayaan lang yan, no? Hindi niya ipinaglalaban. At tapos kapag sila ang magsalita, makabansa sila, makapilipino, makabansa, pero hindi nila ipinaglalaban ang sariling atin o ang ating bansa. Ibig sabihin mga bayan, hindi sila makabansa, no? Makadayuhan po sila. Yan po ang inaano tayo sa nililinlang lang tayo ng kuno sila ay makabansa. At lahat ng mga sinasabi ni Sara ay talagang yung mga panlilinlang, no? Mga kasinungalingan, at naniniwala naman ang mga kanyang mga supporter dahil po sa hindi nila alam ang totoo at naniniwala sila sa mga panlilinlang. Yun ang sinasabi na ang demonyo ay manlilinlang talaga mga bayan. Kaya mag-ingat sa mga taong manlilinlang. Ayan, at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At ito si Rex TV Adventure nagsasabing magandang araw, magandang gabi, magandang hapon o magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Magandang araw, magandang gabi, Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas, and maraming salamat. God bless po sa inyong lahat, sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat.